Stock Market Weekly Update. This one is for June 15 to June 19, the PSPAC Premium, capitalizing on the geopolitical thaw. If you want exclusive investing related contents in the Philippine stock market, check the pinned comment. And OMG, nagrarally. Biglang nagrally ang PSEI. So lahat ng nagbenta, no? So mag-bash muna kayo dyan sa internet and hopefully hindi siya hindi siya magtuloy-tuloy para hindi kayo magmukhang mali. Pero tulad ng sinasabi ko lagi on my channel and on my Patreon, ang mga stock market and individual stock, as long as undervalued sila, no? Eventually may biglang bawi ang mayan eh. Hindi mo lang alam kung kailan. Pero babawi at babawi yan. However, in the internet dami talagang genius who will try to analyze everything and will try to time the market. Okay. So anong nangyari? Ayun no. The US-Iran interim peace optimism. Pero nung binabasa ko to, ano pa lang siya no? Memorandum of Understanding. Ang kausap mo dyan si Donald Trump. Okay. So, yes, may may reason yung iba na skeptical muna. Hindi ayaw naming diyan. Hindi naman natin yan totoo eh. On a logical sense, valid 'yun. Bakit? Kasi yung signing ng interim peace pact sa Friday pa. So, marami pang pwedeng mangyari diyan. And we all know time and time again, Donald Trump is a serial liar, no? Iba yung madalas iba yung sinasabi niya sa ginagawa niya. Okay. And it seems there are headlines out there na lumolobo yung niya, yung fortune ng Trump family with all of these chaos na nangyayari sa market. Well, ako, it doesn't matter kung totoo yung sinasabi niya or hindi. Anong mangyayari dyan sa Middle East at this point hindi mo na alam anong nangyayari dyan sa Middle East talaga. Ako kasi I don't do or I don't time the market. Ako, I keep on positioning myself on potential opportunities, di ba? Doesn't matter kung pangit or maganda yung sentiment sa market. So that PSEI, just like that, 6,200 territory, parang kailan lang hirap siyang bumutas ng 6,000, no? Ngayon 6 to kaagad. So nagkaroon daw ng wave of relief hit emerging market. Global file managers triggered strong risk on buying. Ang tanong, pupunta kaya sila sa PSEI? Alam ko ang PSEI is mostly driven by one single stock sa ngayon. Okay. Following the announcement of the United States and Iran officially scheduled to sign an interim peace pact, no? What if biglang may mangyari before that signing? O, di ba? So, because of that, lumalagapak ngayon yung price ng crude oil na eventually magtra-translate yan sa Pilipinas. And because of that, mag-slow down na ulit yung inflation rate. So yung peso natin, ayan, lumalakas pero 60 something is still considered as high, no? Dapat bumagsak yan, start muna below 57 then below 55. Total market value turnover surged to a whopping 11.8 billion. Na again, mostly driven by one stock, ICT. Ilan na ba si ICT ngayon, no? ICT nag-all-time high and now around or valued around 1.9 trillion. Grabe, no? So, ito na yung mga year-to-date performances ng iba't ibang indices na tinatrack ko. So, PSEI on the green na siya. Kagat-agad, 3%. QQQ, Nasdaq 100, malapit sa bull run. S&P 10%, emerging market, bull run, international, papunta na sila ng bull run, and gumalaw na yung Southeast Asia, 11.7.
So talagang may optimism ngayon, no, sa Southeast Asian countries. 12% total world, and my personal dividend retirement portfolio medyo gumalaw din, 4%. Still outperforming the PSEI but underperforming all other indices at least this year, di ba? Pero since 2021, nag-underperform lang ako ngayon kay Nasdaq, no? Pero malapit lang yan eh. May pitikin lang sa portfolio tapos mag 10% ako year to date. Ayun, no? 252 kaagad versus 242. So, commodity check. Ayan, crude oil correcting. Coal price, medyo nagko-correct na rin. Yung gold, nagkakaroon ng rebound. And then nickel, medyo nag-rebound din pero konti lang. Okay. So, ang tanong dyan, matutuloy or tuloy-tuloy na ba to? Or before Friday, biglang may gawin si Donald Trump dyan, no? We'll have to find that out. Now, dun na sa blue chips and large cap stories, you have SCC, volatile week, global call indices, nagkukul na naman, wabagsak na naman, stock found structural support. So I think tumas yung spot market ng electricity, no? Spot price second quarter. Ang tanong na lang doon is kung makakapitalize siya ng SCC, kung hindi palpak-palpak yung kanyang power segment. And syempre, nandun pa rin yung risk of the call contract bidding na na-move na naman ata yung schedule, no? So, mukhang matagal pa yan na ganyan. EMP benefited from heavy foreign index weight. Wala na to, no? So, foreigner pala halos yung bibili nito. So, papakiramdaman lang to sino yung unang magbebenta. Pero I think overvalued ang grossly overvalued ang Emperador. SECB, nagkaroon daw siya ng single day explosion as easing macro inflation pressures fueled renewed institutional banking accumulation. Ang problema, laggard nga ng bangko to eh. And hindi rin ganun kaganda yung kanyang NPL ratio relative to other blue chip banks. So pag nagkaroon ng weakness sa consumer spending habit, baka mayayari to, di ba? So mukhang hindi naman ramdam yung kanyang sinasabing single day explosion. So CNPF, top defensive performer, nag-rebound? Ha? Ito nga yung inaasahan ko dapat na i-sell sana eh. So, nag-rebound siya. Sana hindi magtuloy-tuloy. Okay. FP Gold attracted aggressive value hunters. So, maganda yung Q1 ni Pure Gold. I expect maganda rin dapat yung Q2 niya, no? Sabi nga nila rito, solid retail foot traffic projections daw, oh. So, kung Q2 nito ba ba tahaki niya yung kanyang all-time high. LTG for income portfolio daw. So LTG, I think one of the best performing na holding company since last year, and baka mag-start na rin tong mag-correct FB San Miguel under major analytical spotlight. So, rollback sa fuel, syempre, goods yan sa mga consumer staple. Dahil dito, mga transport overheads. Pero sa na yan magtra-translate, sa third quarter na. So, sa second quarter, dito natin makikita sino-sino yung mga resilient, yung mga nakapag-adjust na consumer staple. So, FB, sideways pa rin. Nickel rallied alongside global base metal, renewed industrial expansion, optimism. So, nag-rebound lang siya pero nagsa-sideways siya kasi nga investors will monitor for Q2 result. Number 9, Alliance Global, buying pressure across its premium hospitality and real estate. Mostly driven by MEG. Kuripot mamigay ng dividend kaya hindi siya pinapansin. Next time na pitik siguro nito pag bull run or tuloy-tuloy na rally ng PSEI. Number 10, SGP captured strong crossover interest.
So all-time high kasi ito yung speculation na ipapasok. And I think baka si Converge yung palitan niya. Okay. So ayan, still all-time high. Doon na ako sa mid cap and small cap. The first one is A-Rate. Nagkaroon daw ng correction, no? 5.45. Well, nagkaroon siya ng correction kasi nagkaroon siya ng black sale, no? Na talagang gagawin niya ng mga rate to raise capital. Yan yung sa mga yung sa mga advantage ng parent company, no? Kapag may rate sila na subsidiary. Talagang yan, no? Magre-raise sila at magre-raise yan ng capital para pondohan yung kanilang mga ongoing na project. So bumagsak siya, therefore yung kanyang yield, no? At current price umangat din. Cebu Air by upgrade daw, pero ano ba to, no? Mararamdaman mo ba to sa third quarter? I think second quarter ng mga to lagapak. So sentiment sa stock still on a sideways sa baba. RCB, heavy profit taking and technical trimming. Wala to, no? I think may madaming magagandang bangko compared kay RCB, kaya din gawin kaganda yung kanyang sentiment, no? Sideways. FGen, sell into strength, target by institutional desk. Problema kasi FGen, yung supposed to be pamalit niya sa kanyang gas portfolio, tinatayo pa lang, no? Matagal pang itayo yon. And magulo pa ngayon sa medyo may gulo diyan sa kanilang insiders diyan. So I don't expect good sentiment sa stock na to in the coming years. Unless magkaroon ng rumors about tender offer. Ang problema, wala na silang pera pang tender Pinambili na nila ng no? Bago nilang power plant asset na tinatayo pa lang. Unless ang pumasok is Maharlika Investment Fund, and siya yung di ba? Siya yung mag-buyout nung minority. Number 5, MAA. Wala to, mga speculation to, no? MAH. Yung mga pinipitik, nagpapasabit ng mga retails, tapos ibabagsak. PHA, ay masuki ng speculation to. Pati ito, APO o PM, masuki ng speculation to So LC, meron siyang laman ngayon dahil nga nasa gold siya. May bubuga pa kaya ang gold, no? Parang nag-top na ata yan So LC, nag-rally din siya since last year, and then you have Bicor, another wish na to, puro speculation yung storya niya. Now, doon na ako sa global and regional market pulse. So, nag-shift na daw yung narrative from stagflation papunta sa broad-based emerging market relief. Na parang pwede, emerging market bull run, gumalaw na yung Southeast Asia, gumalaw na yung PSEI. Baka eto na yun, no? Baka bash ka ng PSEI dyan, di mo alam, eto na ata yun So, magkaroon daw ng imminent US-Iran peace treaty. Problema nga sa Friday pa, magkakapirmahan Parang duda ko talaga dyan may gagawin si Donald Trump dyan Simultaneously, the Bureau of the Treasury capitalized on this market optimism by launching a massive triple tranche US dollar. Sino bibili niyan Ano nga daw yan Toilet paper nga daw yan So, top 3 forecast for next week, 6,200 support level. So, nag-correct siya kahapon pero na-maintain niya pa rin yung 6,200, no? Ang tanong kung di ba, magko-correct siya ngayon, di ba? Nagpasabik lang pala, no? Yun pala, tuloy-tuloy na ulit na babagsak. Number 2, IPO drought, drug analysis. Which is true, no? Wala bang nag-IPO? Etong GCash, pakipot. Dami na itong Etchebureche and PNB ata yung matutuloy, pero baka sa na, second half. And yung rate ni PLDT, no? Baka second half. And lastly, sustained currency strengthening. If the June 19 peace pact signing conclude, yun nga yung medyo dududa ko dyan without any structural hiccups, the peso could realistically target the 60.
Psychological resistance boundary. What if nagkapirmahan pero hindi pa rin maganda yung economic outlook ng ano ng Pilipinas under BBM? Eh di wala din, no? Mukhang dyan na talaga yung peso na yan. So, all in all, para sa akin na medyo doubtful pa rin ako dyan kasi nga, ang tingin ko ngayon kay Donald Trump is market manipulator and a serial liar. Kaya, di kayo basta-basta nagpapaniwala sa mga ganyang ano nila, no? MOU, press release, blah, blah, blah. But as an investor, yung mga ganyang use, wala akong pakialam eh. Kasi almost all the time, invested ako lagi. Niro-rotate ko lang ng niro-rotate or nire-rebalance yung aking portfolio.